Kung nagtatanong ka kung alin ang mas magandang piliin, ang XTB o Interactive Brokers, narito ka sa tamang lugar. Sa video na ito, ikukumpara ko ang parehong mga broker at tutulungan kang magpasya kung alin ang maaaring pinakaangkot sa'yo. At kung iniisip mo magbukas ng account, makapahanap ka ng mga link sa mga espesyal na alok sa ibaba ng paglalarawan. Magsimula na tayo. Unang-una, seguridad. Nakalista ng XTB sa Warsaw Stock Exchange at kinokontrol ng mga pangunahing ahensya tulad ng SSA, FCA at SISEC. Ang pondo ng kliyente ay inilalagay sa hiwalay na mga account at ang katotohanan ang XTB ay isang pampublikong kumpanya ay nagdadagdag pa ng isang antas ng transparency. Ang Interactive Brokers sa kabilang banda ay isang pampublikong nakalistang kumpanya na makikipagkalakalan sa Nasdaq at kinokontrol ng maraming nangungunang ahensya kabilang ang SEC at CFTC sa US, FCA sa UK at ASIC sa Australia. Ang pondo ng kliyente ay hiwalay at sa US ay protektado ito ng SIPC Insurance. Sa mahigit 4 na taon sa negosyo, malawak ang itinuturing ang Interactive Brokers bilang isa sa mga pinakaligtas na broker sa buong mundo. Kaya pagdating sa kaligtasan, pareho ang antas ng dalawang broker, pantay. Ngayon, tingnan natin ang mga plataporma sa pangangalakal. Nag-aalot ang XTB ng isang plataporma na pwedeng gamitin sa browser, pati na rin mga mobile app para sa Android at iOS. Maayos itong tumatakbo at nagbibigay sa ilang access sa lahat ng klasikong kasangkapan sa pangangalakal. Teknikal na pagsusuri, mga indicator, mga kasangkapan sa pagguhit at pagbuo ng estratehiya. Para magbukas ng posisyon, piliin lamang ang isang asset, i-right-click, at piliin ang bagong order. Makafafita ka ng isang simpleng bintana ng order kung saan maaari mong itakda ang laki ng kalakalan, margin, kunin ang kita, at itigil ang pagkawala. IBKR, ang pangunahing platform ng Interactive Brokers ay ang Trader Workstation na isa sa mga pinaka-advanced na platform sa industriya. Sinusuportahan nito ang pangangalakal ng stocks, ETFs, forex, options, futures at bonds sa higit sa 150 global na merkado. Para sa mga baguhan, nag-aalok din ng IBKR ng isang pinasimpleng mobile app na nagpapadali sa pamumuhunan sa stocks at ETF. Kaya alin ang mas maganda? Sa aking palagay, kung nais mong mag-trade ng independyente gamit ang isang simple at modernong plataporma, may kalamangan ang XTB. Ngunit kung naghahanap ka ng access sa pandaigdigang merkado at mga kasangkapang panpropesyonal, maaaring mas angkop ang Interactive Brokers. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga deposito at withdrawal. Sa XTB, kailangan mo lang lumipat sa iyong tunay na account at i-click ang orange na button sa ibabang kaliwa. Maaari kang magdeposito gamit ang card, bank transfer o lokal na paraan ng pagbabayad depende sa iyong bansa. Walang opisyal na minimum na deposito, ngunit sa makatwirang paraan, inirerekomenda kong magsimula sa hindi bababa sa $200. Sa Interactive Brokers, karaniwang ginagawa ang mga deposito sa pamamagitan ng bank transfer na may limitadong suporta para sa iba pang mga paraan ng pagbabayad. Walang opisyal na minimum na deposito para sa karamihan ng mga account, ngunit para sa margin trading, inirerekomenda ang mas maraming balanse. Ang mga withdrawal ay maaasahan, ngunit maaaring tumagal ng ilang araw ng negosyo ang proseso. Acronym may kalamangan dito ang XTB dahil pinapayagan ka nitong gumamit ng mas maraming lokal na paraan ng pagbabayad at pinapasimple ang proseso na nagdadala sa ating sa mga bayarin. Ang XTB ay isa sa mga pinakamurang broker sa merkado. Ang mga spread sa Euro-USD ay nagsisimula mula sa 0.1 pips na karaniwan nasa paligid ng 0.8. Ang mga stocks at ETFs ay walang komisyon hanggang €100,000 bawat buwan at higit pa dyan ay nagbabayad ka lamang ng 0.2%. Ang currency conversion ay 0.5% at walang bayad sa pag-withdraw. IBKR, ang Interactive Brokers ay may napaka-kompetitibong struktura ng bayad lalo na para sa mga stocks at ETFs sa US kung saan ang mga komisyon ay maaaring kasing baba ng $0. Sa ibang mga merkado, gumagamit ito ng tiered pricing model na may napakababang gastos kada share o kada kontrata. Maaaring halos zero ang mga spread sa forex, ngunit may mga komisyon pa rin. Napakamura nito para sa mga profesional. Bagamat maaaring mas komplikado ang presyo para sa mga baguhan kumpara sa XTB. Acronym, nag-aalok ang XTB ng mas mababang bayarin at mas malakas na proprietary platform para sa independenteng pangangalakal.
Sa kabilang banda, binibigyan ka ng interactive brokers ng access sa mga pandaigdigang merkado, mga profesional na kasungkapan, at ilan sa mga pinakamababang komisyon sa buong mundo. Sa aming opinyon, ang XTB ang nangunguna sa pagiging simple at madaling access, habang ang interactive brokers ay mas angkop para sa mga advanced at profesional na trader. Makakakita ka ng mga link sa mga espesyal na alok para sa parehong brokers sa paglalarawan, kaya suriin mo ito kung handa ka na magsimula. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang ganitong uri ng nilalaman. Salamat sa panonood!